DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Miyerkules tayo ngayon, 25 ng Setyembre 2024, sa ulo ng ating mga balita. LPA o sama ng panahon posibleng mabuo at pumasok sa PAR ngayong weekend. Ayon naman yan sa Pag-asa. Most guilty sa Pogo operation ni Bubunyag ni Alice Goo sa isang executive session. Mga litrato ng dating PNP chief na si Benji Acorda inilutang naman sa Senado kasama ang ilang Pogo player. Tatlo pang kongresista sumapi naman sa lakas CMD. Pangulong BBM umaasang bababa pa ang presyo ng bigas. Raymond Bus na patungong Bicol nasunog habang nasa kahabaan ng Maharlika Highway sa lalawigan ng Quezon. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita. Isang low pressure area minomonitor ng Pag-asa na maaaring mabuo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Ayon kay Rhea Torres ng Pag-asa, posibleng mabuo ang LPA malapit sa extreme northern Luzon sa Biyernes o Sabado na makakaapekto naman sa Batanes at Babuyan Island. Yan pa man, sinabi ni Torres na ang nasabing senaryo ay maaaring magbago pa dahil matagal pa naman ang Biyernes at ang Sabado. Sinabi ni Torres na ang easterlies ang makakaapekto sa bansa, makaraang humina naman ang habagat na magdudulot ng maulap na papawirin at intermittent na thunderstorms sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Asahan din ang manakanakang mga pagulan at localized thunderstorms sa Metro Manila at kalapit na lawigan. Asahan din ang generally fair weather sa iba pang bahagi ng bansa, maliban nga sa manakanakang mga pag-ambon sa nakong hapon o gabi. Nagbigyan na ng Senado ang kahilingan ni Alice Goo na magkaroon ng executive session ukol sa pagtakas niya sa Pilipinas sa usapin na may kinalaman sa illegal na operasyon ng Pogo. Sa pagdinig ng Senado, iginiit ni Goo na hindi siya ang most guilty sa mga alegasyon na may kinalaman sa illegal Pogo operations. Pero sakali anyang mabigyan ng pagkakataon, handa siyang ituro ang anyay tunay na most guilty. Tanong ko lang, kung kayo po tingin nyo sa ganitong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Hindi po ako guilty po. So, hindi kayo most guilty. Meron pang mas guilty. Kumbaga may mastermind pa talaga. Hindi less guilty. Hindi guilty talaga. Sige po. Your Honor, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Dito na pa-oo ang mga senador sa pagkakaroon ng executive session. May tatakda na pa sana sa susunod na pagdinig dahil nais ni Goo na kasama niya ang lead counsel na wala sa pagdinig noong panahong yun. Pero kinimbinsi siya ng mga senador na magiging maayos at patas naman ang sesyon kaya't pumayag na rin si Mayor Goo. Alam, maintindihan namin kung ikaw ay natatakot, no? Dahil International Crime Syndicate po ito, natatakot ka para sa buhay mo. Para din mabawasan siguro yung kasalanan mo kung sakasakali sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Kalauna natuloy nga ang executive session pero tumagal lamang ito ng ilang minuto
dahil may susunod pang sesyon ang mga senador. Itutuloy na lamang ang executive session sa susunod na linggo kung saan inaasahang isisiwalat na ni Alice ang iba pang hindi nabanggit na mga impormasyon. Nakaladkad na rin ang pangalan ni dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. sa investigasyon ng Senado kaugnay ng iligal na pogo. Yan ay makarang ipresenta ni Senator Risa Ontiveros sa pagdinig kahapon ang larawan ni Acorda kasama ang ilang mga personalidad na isinasangkot sa iligal pogo. Kasama sa ilang larawan ni Acorda si Yang Jansin na kilala rin bilang Tony Yang, kapatid ng negosyanteng si Michael Yang na nagsilbing economic advisor ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Yang, kinunan ang larawang noong binisita lamang nila si Acorda na police chief noon ng Cagayan. Meron ding larawan na kasama naman ni Acorda si Siwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay at Wesley na kapatid naman ni Alice Goo. Sinabi naman ni Mayor Kalugay, kinunan ang larawan noong namasyal sila sa Campo Crame sa Quezon City dahil si Acorda ay dati ring naging chief of police ng bayan ng Sual. Pero hindi niya maalala kung kinunan ang larawan noong unang araw ng pagiging chief ni General Acorda. Habang sumama lamang sa kanila si Wesley dahil gusto umano nitong makita ang PNP chief. Inalis na ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang contempt order laban naman kay Sheila Guo na unang napabalitang kapatid ng dismissed Mamban Tarlac Mayor na si Alice Guo. Pinatawan ng contempt si Sheila dahil sa hindi nito pagdalo sa naunang pagdinig ng komite tungkol sa operasyon ng ilegal na pogo sa bansa. Ikinulong siya sa Senado simula ng maaresto kasama si Cassandra Leong sa Indonesia. Ayon kay Committee Chair Senator Risa Ontiveros, inatasan niya ang Office of the Sergeant at Arms na ilipat sa kustodiya ang kustodiya ni Sheila sa Bureau of Immigration alinsunod sa mission order laban sa kanya. Matatandaan sa pagdinig ng Senado, natuklas ang nakalagay bilang Corporate Secretary, Chief Finance Officer at Treasurer ng maraming mga negosyo ng pamilya Guo si Sheila, pero itinanggi naman niya ito. Ibinunyag ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros na presidente ng isang Pogo Hub. May kaugnayan sa isang family official si Tony Yang. Ito naman yung naarestong kapatid ni Michael Yang. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado, tinukoy ni Ontiveros si Tony Yang na presidente ng Oro One Corporation, ang service provider ng Shongwei. Ayon kay Ontiveros, binaliktad lamang ang apelido ni Lin Wei Xion, nakilala din bilang Alan Lim ng Parmalee, na siyang supplier naman ng medical equipment noong COVID-19 pandemic. Kitang senadora bagamat mas kilala si Michael, si Tony ang sinasabing totoong architect ng operasyon ng mga Yang. Una nang sinabi ni Ontiveros na may koneksyon sina Tony Yang, Alice Guo, Sual Pangasinan Mayor Dong Kalugay at iba pang mga persons of interest sa operasyon ng mga iligal na pogo sa bansa. Pinalaga na grupo ng mga dating PNP chief ang pahayag ng PAGCOR official na si Raul Villanueva na may dating hepe ng pambansang pulisya na tumulong kay dismissed Mamban Tarlac Mayor Alice Guo na makatakas sa bansa. Sa binasang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagdinig ng Senado hinggil sa kaso ng iligal na operasyon ng pogo sa bansa, kinondena ng grupong Council of Chiefs ang alegasyon ni Villanueva. Pinamon din ito na mag-public apology si Villanueva dahil sa inalay irresponsableng pahayag nito. This is a sweeping accusation which maligns and brings dishonor to all of us, former chiefs, who have dedicated the best years of our lives in the service of the Filipino nation. Although we are now retired, we continuously uphold our integrity to the highest standards and our solemn pledge to serve and protect our country and people. As a retired Brigadier General himself, schooled in the Philippine Military Academy's tradition of producing an officer and a gentleman, it is incumbent upon himself, in the interest of transparency, fairness, and justice, to identify this rogue former PNP chief to clear the names of those not involved.
Nagsorry naman si PAGCOR Senior Vice President Raul Villanueva sa pagsasabi ng hindi kumpirmadong impormasyon ukol sa isang dating PNP chief. Sa pagdinig ng Senado, tinanong si Villanueva ni Senator Ronald Bato de la Rosa ukol sa nasabing pag-uusap nila ni PNP CIDG Director Major General Leo Francisco. Sinabi kasi ni Francisco na inamin sa kanya ni Villanueva na pawang hearsay, chismis lamang ang mga impormasyon na may hepe ng pulisya na tumatanggap ng payola. Pero idiniin ni Villanueva na noong nakaraang pagdinig ay sinabi rin naman daw niya na hindi pa nga kumpirmado ang nasabing impormasyon. Pinagsabihan naman siya ni De La Rosa na sa susunod mag-iingat sa mga sinasabi sa pagdinig. I qualified it earlier in the last Senate hearing na raw information to, I don't want to put malice on our chief PNPs. I'm sorry kung yan ang paka-interpret ng mga chief PNPs natin, but I hold them in respect because each of these chief PNP has their own legacy in the PNP institution. Tuloy pa rin ang investigasyon ng PNP sa mga sangkot sa pagtakas ni Alice Goo at umano'y mga nasa payola ng Pogo. Ito'y sa kabila ng pag-amin ng PAGCOR Senior Vice President na si Raul Villanueva na hearsay o chismis lamang ang sinabi niya sa Senado na isang dating PNP chief ang sangkot dito. Ayon naman kay CIDG Director Police Major General Leo Francisco, hindi sila maaaring umasa sa pahayag lamang ni Villanueva bilang ebidensya. Sabi ni Francisco, nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba pang mga sources para mapaigting ang pagtukoy sa sangkot dito. Hindi lang din kasi ang hinihinalang former chief ang kanilang tinutumbok kundi pati ang ibang personalidad na nasa likod ng pagkanlong kay Goo at may koneksyon din sa illegal na Pogo. Hindi titigil ang CIDG sa pag-imbestiga sa lahat ng nasasangkot kay Alice Goo, kahit na ito ay mataas na opisyal hanggang sa pinakamababa. So ang direktiba ng ating PNP, Police General Romel Marbil ay you get to the bottom of it. So patuloy na mag-iimbestiga po ang CIDG sa lahat ng mga nasasangkot sa pagtakas, sa mga payula na sinasabi nila kay Alice Goo. Samantala, pinaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR naman ang mga programa nitong Bingo per Cause upang makalikom ng mas malaking pondo ang mga grupo at pamahalang lokal na nagbabalak magsagawa ng fundraising activities. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprobahan ng ahensya ang ilang bagong pakete para sa community bingo program nito. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ang hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo events na may pahintulot mula sa PAGCOR. Maaaring magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo per Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at mga samahan na maglibang ng naaayon sa batas habang nag-aambag sa makabuluhang gawain. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Community Bingo Program, pinapayuhan ng publiko na tumawag lamang kay Josie Donna sa numerong 0917-843-0970 o kay Louie Cabanyero sa 0927-320-6211. Magandang umaga, Pilipinas! Aba, alam ba ninyong itong si Luis de los Reyes muntik na daw magpatiwakal? Bakit naman? Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mga mamis, Laundry Day today po pwede ho tayo maglaba ha. Kunod no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on tensa chocolate, mud and Sabomonte cotton. Gawa po ito ng ACS. Takuha na natin ang report ngayon ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Marami ang nagulat sa revelasyon ni Luis de los Reyes sa nakaraang presko ng pelikula niyang Pasahero ng Viva Films dahil inamin niyang naisip pala niya noon na wakasan na ang buhay niya. Nung araw ng presko na iyon ay binanggit niyang yun pala ay National Suicide Prevention Week at yun ang gusto ro sana niyang iparating sa ibang mga taong may pinagdaanan na dapat na maging aware sila sa kanilang nararamdaman at huwag i-entertain sa isipan ang magpatiwakal. Inamin ng aktres na malaking bagay daw
daw yung pagbagsak ng kanyang showbiz career kaya nagkaroon siya ng depression at iba-iba pa mga nararamdaman. Mabuti na lang daw at meron siyang boyfriend na nasasandalan niya. Nandyan din daw ang suporta ng pamilya at ang alagang asong nagpapatanggal ng kanyang stress. Malaking bagay daw yon na meron kang anchor na sinasabi sa katauhan ng kanyang boyfriend. Ang sabi pa ni Luis, medyo okay na raw siya ngayon pero hindi pa raw niya masasabing totally healed na siya. Heto pa ang pahayag ni Luis de los Reyes. Parang hindi naman ako ipokrito para sabihin ko na hindi siya nag-end. Meron pa din na sumusundot pero na-build ko yung sarili ko dahil alam mo yun, parang nagkaroon na ako ng kahit papano umahon na ako ng isang level. Kung dati 6 feet under ako, ngayon siguro 5'4". Yan ang pahayag ni Luis de los Reyes at nagpapasalamat din ang actress sa Viva Films dahil tinutulungan din daw siyang makapag-move on. Kinuha pa siyang pastry chef ng Viva Food dahil tapos pala ng culinary itong si Luis de los Reyes. Gorgie Rula po nag-uulat sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Magandang umaga, Pilipinas! Lahat ng mga may pinagdadaanan dyan, ha? Ayan, ha? Sabi ni Luis, chill-chill lang. Diba? Huwag natin masyadong dinidibdib yung ating mga pinagdadaanan dahil ang mga pinagdadaanan natin ay isang paraan para tayo mas maging matatag. Iwala naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bababa pa ang presyo ng bigas sa mga darating na araw dahil na rin sa magandang trend ng presyo nito sa Southeast Asia. Ginawa ng Pangulong pahayag sa sectoral meeting matapos iulat ng kanyang mga economic managers na bumabagal ng inflation lalo na sa mga pangunahing bilihin. Matatandaan na bumaba ang inflation ng 3.3% noong Agosto mula 4.4% nitong July. Dahil naman sa bumabang food inflation mula 6.7% ay naging 4.2% na lamang. Bunso dito ng pagbaba ng rice inflation sa 14.7% mula 20.9%. Sinabi pa ng Pangulo, mukhang sumasang-ayon sa naunang pagtayo ng gobyerno ang sitwasyon ng supply at presyo ng bigas na naranasan din naman ng ibang mga bansa sa ASEAN tulad ng Thailand at Vietnam na umaasa din at siya'y umaasa na magtutuloy-tuloy ito. Nagpaabot ng pasasalamat ang Department of Agriculture sa mabilis na aksyon naman ng Philippine Ports Authority o PPA at ng Bureau of Customs upang mapabilis ang paggalaw ng mga imported na agricultural products na nakatenga ho sa mga pantalan. Ito ay para madagdagan ang supply ng merkado at posibleng mapababa pa ang presyo para sa mga mamimiling Pinoy. Ayon sa PPA noong nakarang linggo, daan-daang container ban na may lamang mga food products kabilang ang bigas ang nakaimbak sa mga pantalan ng Maynila kung saan ang ilan sa mga ito ay ilang buwan ang nakatenga dahil hindi pa kinukuha ng consignee. Pinaghihinalaan naman ng mga port official na sinusubukan ng mga consignee na magbawas ng warehousing cost. O kaya naman ay nag-aantay silang tumaas ang presyo ng mga produkto dahil tila mas mahal ang pagkaka-import nito. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chi Laurel Jr. na batay sa datos na sinuri ng DA, ang pagkantala ng shipping at delivery ng mga imported na mga produktong agrikultural ay dulot ng ilang bagyo at mga weather disturbances kabilang na ang mga nagdaang bagyo. At sabi ho ni Secretary Laurel, ang pagkakantala ay sanhi ng force majeure. Sinabi naman ng kalihim na mas binaigting pa at nakikipagtulungan sila ngayon sa BOC at PPA para makatulong din ang DA sa mas mabuting pagtatiming ng importation ng mga supply ng pagkain upang mapahusay ang pamamahala ng domestic food supply at matiyak din ang food security. Nangako naman si PPA General Manager Jason Tiago na makikipagtulungan sa DA at pagsubaybay sa mga shipment ng pagkain. 21 na makalipas ang alas 4 ng umaga, pamilya Yang na malapit kay dating Pangulong Digong itinuturing ng sariling kaharian ang Cagayan de Oro City ay naman sa PAOK. Detalye ng balita mula kay Raymond Dedpa sa RH28. Raymond, good morning. Sinubukang ituring ng pamilya ni dating Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang ang Cagayan de Oro City bilang kanilang sariling kaharian. Ito ang turing ni Undersecretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK-CC kasunod ng pagkaaresto ng kanyang kapatid na si Tony Yang o may Filipino name na Antonio Maestrado Lim.
Sa hearing ng Senate Committee on Women ni Senador Risa Ontiveros sa POGO operation sa bansa, sinabi ni Cruz na si Tony Yang ay silent but the thinking young dahil sa kanya lahat nakapangalan ng kanilang mga malaking negosyo sa Cagayan de Oro. Kasama na ang Philippine Sanjay Steel Corporation na pinaniniwalaang may POGO operation sa CDO. Sabi ni Cruz, walang makapagtatayo ng negosyo sa Cagayan de Oro na hindi dadaan sa kanila. Ginagamit ni Yang ang kanyang connection sa mga matataas na opisyal ng gobyerno para maprotektahan ang kanilang mga negosyo. Narito si Yusek Gilbert Cruz. Tried to establish yung parang kingdom nila, yung lugar na yun, ma'am. Dahil sa Cagayan de Oro? Yes, ma'am. Ang nakikita namin, ma'am, parang hindi ka pwedeng magpasok ng business doon sa area na yun, ma'am, kung hindi ka dadaan sa kanya. Wow. Aling business yun? Aling area yun? Yung sa CDO po na yun, ma'am. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Raymond. Alas 4:23 ang oras sa buong kapuluan. Oy mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. Habang kayo ay kumukutingting ng inyong massage chair para malaman kung anong sagot sa ating mahiwagang tunog at pagkatapos ay mag-shield bath soap pa. Ito muna ang dagdag pang mga clue sa ating mahiwagang tunog. Di ba sabi ko sa inyo massage chair yan? Siyempre high-end. Maganda yung mga massage. Pero ngayon may mga mumurahing massage chair na, no? Kaya matindi. Pero mas maganda pa rin yung massage na ginagawa ho ng mga blind masseur. Yan, ha? Ang ating clue ngayong araw na ito, yung pangalawang item ay ginagamit din for healthy activities. Yan, okay. May kinalaman din po sa di ba massage chair pang ano yan para sa pang health. Yung pangalawang item ay ginagamit din for healthy purposes or health purposes. Ang inyo pong mga sagot ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext. Empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan. Basta pagkatapos ninyong kutingtingin yung inyong massage chair para alamin kung anong ating mahiwagang tunog, mag-Shield Bath Soap. Magandang umaga, Pilipinas! Ika-50 anibersaryo ng madugong Palimbang Massacre, ginugunita ng mga kaanak at ng BARM. Detalye ng balita mula kay Jun Makutak, RS19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Nagkatipo ng mga kaanak at mga residente ng Palimbang Sultan Kudarat sa isang masjid sa lugar bilang pagunita sa nakakarimarim na naganap na Palimbang Massacre 50 taon nang nakalilipas September 24, 1974 na naganap sa loob ng moske kung saan nakatayo ang isang masjid sa ngayon. Sa panguna ni Sheikh Sagir Salindab at ng Office of the Chief Minister Project Tabang Personnels, ginanap ang isang simpleng programa sa loob ng masjid at nag-alay ng mga dasal. Sa pagbabalik tanaw ng ilang kaanak noong September 24, 1974, nasa ikatlong araw ng pagsisimula ng Ramadan noon nang dumating umano ang nasa 10 hanggang 11 naval ship sa baybayin ng Barangay Malisbong na puno ng mga sakay ng sundalo at umano'y persahang tinipon sa loob ng moske ang nasa 1,500 katao na kinabibilangan ng mga nag-iiyakang bata, matatanda, lalaki at babae at walang awang pinagbabaril patay. Sa kwento ng mga matatanda, may mga kababaihan din umanong pinagsamantalahan at ang iba'y binitbit pa umano sa naval ship na kalaunay namatay din umano dahil sa gutom.
Sa pahayag naman mula kay Project Tabang Manager Concurrent Deputy Senior Minister Abdullah Dong Kusain, ang trahedya ay isa lamang umano sa mga layuning ipinaglalaban ni BARM Chief Minister Ahod Alhaji Murad Ibrahim sa kanyang pamumuno ngayon sa BARM. Ang mabigyang hustisya ang Bangsamoro people. Saan mang dako na may Bangsamoro residents at kailangan ng tulong ng BARM, lagi umanong handa ang BARM government upang tumulong, ayon pa kay Deputy Senior Minister Dong Kusain. Nasa 500 sacks of rice at iba pang food packs ang dala ng Project Tabang sa Palimbang na ipinamigay sa mga residente doon. Labis naman ang pasasalamat ng mga residente ng Palimbang kay Chief Minister Ahod Alhaji Murad Ibrahim na kailanmay hindi umano sila kinakakalimutan, malayo man sila sa kabihasnan. Mula sa Palimbang, Sultan Kudarat, RH19, June Dimakutak, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John Sokran. 28 na makalipas ang alas 4 na umaga, 3 pang kongresista ang sumali naman sa lakas Christian Muslim Democrat na pinamumunuan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Dahil dito makyat na sa 109 ang kabuang bilang na mga kasapi ng lakas CMD na miyembro ng Kamara de Representantes. Ito ay may gitna sa 1/3 ng kabuang bilang ng mga kongresista sa kasalukuyan. Pinangunahan ni Speaker Romualdez ang Pangulo ng CMD ang panunumpa ni na Representative Victoria Yu ng 2nd District ng Zamboanga del Sur, Congressman Raul Tupas ng 5th District ng Iloilo, Congressman Jose Manuel Alba ng 1st District ng Bukidnon, kasama si Mayor J.B. Bernos ng La Paz Abra. Ayon sa pinuno ng Kamara na binubuo ng mahigit 300 kinatawan, ikinagagalak niyang pagsali ng 3 pang mambabatas at ni Mayor Bernos sa lakas CMD. Ang panunumpa ni na U2 Pasat Alba ay kasunod naman ang naging paglahok ng lakas CMD ni na Congressman o Congresswoman Luz Mercado ng Southern Leyte, Ramon Nolasco Jr. ng Cagayan, Bel Zamora ng Lone District ng San Juan City, at nagdala din sa bilang ng mga miyembro ng partido ng Kamara sa 106. Samantala, General Nicolas Torre III itinalagang bagong hepe ng CIDG, epektibo ngayong araw. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Magandang umaga po yung Angel. Itinalaga nga bilang bagong hepe ng Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police, si Police Brigadier General Nicolas Torre III. Epektibo na ngayong araw, Setyembre 25, ang General Order na ilagdaan mismo ni PNP Chief Police General Romero Francisco Marbil. Nanguna ang dating Davao Police Chief si Torre sa malaking operasyong ikinaresto ng wanted na umano'y human trafficker at ma-influensyang pastor na si Apollo Kibuloy. Papalitan na General Torre sa CIDG, si Police Major General Leo Francisco na ay dilipat naman sa Personnel Holding and Accounting Unit. Bukod sa kaso ni Kibuloy at iba pang iniimbestigahan sa Kingdom of Jesus Christ, nakatao ang CIDG sa pagsilip sa umano'y kaugnayan ng pulisya sa illegal na pogo, maging sa kaso ni Alice Go at pagtugis kay former presidential spokesman Attorney Harry Roque na may arrest order sa Kamara. Samantala, itinalaga naman ni Marbil si Southern Police District Chief Police Brigadier General Victor Rosete bilang Acting Director ng Police Regional Office 11 na mababakante ni Torre. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Edniel. Ay, naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Magandang umaga po sa mga taga-Pura Tarlac. Magandang umaga din sa mga taga-Kalumpit Bulacan, sa mga taga-Catanduanes, at saka mga taga San Mateo Isabela. Kung may mga lakad kayo, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. At magandang umaga po sa ating mga suking kumadrona, ha? Sa ating mga magagandang kumadrona, kumusta na po kayo, ha? Sexy Silmang Kasantos.
Parating ho ninyo yung ating pagbati sa lahat ho ng inyong mga kumadron. Hindi sumalang sa deliberasyon ng Kamara de Representantes ang panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President dahil sa hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte o ng kanyang otorisadong kinatawan sa itinakdang pagdinig ng budget sa plenaryo nitong Lunes. Sinuspende na ng Kamara ang deliberasyon alas 2:44 ng umaga noong pang Martes ang hindi natalakay ang panukalang budget ng OVP. Batay sa listahan ng mga ahensyang tatalakay naman ng budget, sinabi ni Deputy Majority Leader Marlene Premicias Agabas na tanging ang panukalang budget na lamang ng OVP ang hindi sumasalang sa deliberasyon. Ang pagdalo ni BP Inday o ng kanyang otorisadong kinatawan ay kinakailangan upang tulungan ang sponsor ng budget ito na si Lanao del Sur Representative C. Alonto Adjong sa pagsagot sa mga tanong. Hanggang ngayong araw na lamang, Miyerkules, ang panahon na inilaan naman ng Kamara para sa deliberasyon ng panukalang budget. Naisiwalat na kung nasaan si Vice President Sara Duterte sa araw ng plenary deliberations ng Kamara sa panukalang budget ng kanyang tanggapan. Sa ulat ng Politica.com, inalahat nila ang mga impormasyong nakuha mula sa eksklusibong kopya ng police report mula sa Bicol Police na naglalaman na naging pagbisita ni BP Inday sa Camarines Norte. Ito ho yung impormasyon. Dumating si BP Inday sa bayan ng Binsons bandang alas 6:30 ng umaga, September 21, kasama ang kanyang entourage. Tumungo ang Vice Presidente sa mahabang buhangin beach sa Calaguas Island at nag-check-in sa I Love Calaguas Resort. Alas 9 ng umaga, September 22, nakipagpulong si BP Inday kay Binsons Mayor Eleanor Segundo at ilan pang mga opisyal sa Calaguas Island. Sa ulat din, nasa isla pa rin si Duterte pasado alas 6 ng umaga noong Lunes ng September 23 at dakong 6:28 ng umaga sumakay ito ng bangka patungo naman sa bayan ng Binsons. Bumisita pa si Duterte sa Municipal Hall at naglibot sa lugar bago umalis sa Binsons dakong alas 11:25 ng umaga patungo naman sa Talisay, Camarines Norte. Magugunitang sinabi ng Office of the Vice President na nasa biyahe, kausap ni Vice Presidente ang ilang mga tao ukol sa mga pangyayari sa bansa habang gumugulong naman ang plenary debate. Alas 4:34, pinabulaanan ng isang leader ng grupong Young Guns ng Kamara de Representantes ang naging pahayag ni BP Inday na hindi niya pinaghintay ng 17 oras ang mga kongresista na nakatakdang dumalo sa pagtalakay o pagkakaroon ng plenary budget deliberation ng kanyang tanggapan. Ayon kay One Rider Party Representative Rog Gutierrez, ang nilalaman umano ng sulat ay katulad lamang ng sulat na ipinadala ng OPP sa House Committee on Appropriations na pinamumunuan ni Ako Bicol Party Representative Saldi Co na ipinadala bago naman inaprobahan ng komite ang budget ng Office of the Vice President at ipinadala sa plenaryo para sa panibagong deliberasyon. Sa isang salita, sinabi ni Gutierrez, inulit lang niya ang sinabi niya sa sulat kay Congressman Co na ipinapaubayan na niya sa Kamara ang kapalaran ng kanyang budget. Hindi rin sinabi kung na hindi siya dadalo o magpapadala siya ng authorized representative. Kaya ang September 11 letter nito ay walang indikasyon na ito rin ang mangyayari noong Lunes. Ayun. Anyway, nasa mga mambabatas na ho natin ang pagpapasya ngayon, anong gagawin dun ho sa budget. Manyakis na suspect. Inireklamo naman sa pagbibideo sa mga nakapaldang kababaihan sa Baguio City. Naku, ingat ho kayo. Lalong-lalo na doon sa mga gumagamit ho ng maikling palda, ha? Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy. Posibleng harap sa patong-patong na reklamo ang isang manyakis na lalaki na natiklong patagong nagbibideo sa mga nakapaldang kababaihan na nakukursa na daan nito. Ang suspect ay nireklamo ng huli nitong biktima sa pulisya matapos na aktuhan na kinukunan nito ng video. Nang mahuli, inamin ng suspect sa impilan ng pulisya ang kalaswang ginagawa nito sabay ng paghingi ng paumanhin sa biktima sa pamagitan ng video. Nabatid na hindi itutuloy ng biktima magsampa ng reklamo kung gagawa ng public apology ang suspect. Habang inimbestigahan ng pulisya ang suspect ay may nakalap silang karagdagang ebidensya
na marami na pala itong nabidyohan sa mga nauna nitong biktima sa pamagitan ng improvised camera ng cellphone na narecover ng pulisya mula sa suspect. Pansamantalang pinalayan suspect habang pinagsisikapan ng Baguio City Police Office na hanapin ang mga nauna nitong biktima para hikayating magsampa ng reklamo laban sa naturang suspect. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Joseph Gina. Isang pampaserong bastaman ang nasunog habang bumibiyahe sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Calawag, Quezon. Kahapon ito na madaling araw. Ayon sa report patungong Bicol, ang Raymond bus na minamaneho ni Arden Vergara Pinola nang biglang magpreno sa pababang bahagi ng highway sakop ng barangay Doña Aurora nang sumabog ang hulihang gulong at kaagad na nagliyab. Kaagad na itinabi ni Pinola ang sasakyan, sinikap nitong katulang ang konduktor na mapulapasan ang apoy kasama ang mga pasahero. Ngunit tuluyan na rin nilamo ng sunog ang buong bus. Ang nasaming trahedya ay nagdulot ng matinding traffic ho sa lugar. Matatandaan na noong May 2015, isa ring Raymond bus na biyaheng Naga City naman galing Cubao ang nasunog din sa highway ng Libnanan, Camarines Sur nang sumabog din ang hulihang gulong at bigla na lamang magliyab. Kaya dapat talaga chine-check ng husto. Kaya lang pag ganitong malayuan, hindi naman siguro nagpapabaya yung kanilang mga mekaniko dyan. Pero dapat rin humaimbestigahan, ha? And speaking of Quezon, magandang umaga po sa ating mga kababayan dyan po sa Quezon. Kumusta na ho yung ating mga kakawan dyan, ha? Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po para maitanim sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ang ating pong mga magsasaka, ang ating mga magniniyog ngayon, mga negosyante na rin, ha? Nagpo-produce ho sila ng mga raw materials para sa tangerine chocolate. Ano ba itong tangerine chocolate? Ito po ay brand ng mga magsasaka at mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available po sa 0919-095-5935 o dini kaya i-check po ninyo yung mahigit 10 variants na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Kaya ho sa mga kababayan nating pauwi galing po sa biyahe abroad, tangkilikin ho natin ang gawang atin. Tangkilikin natin ang tangerine chocolate, 100% gawang lokal. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST para maging world class ang dating. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Inaasahan naman ng Department of Finance na lalakas ang palitan ng piso kontra dolyar kasabay ng inaasahang pagsigla ng remittance sa nalalapit na holiday season o Disyembre. Paliwanag ni Finance Secretary Ralph Recto, karaniwang kasing lumalakas ang halaga ng piso kontra dolyar tuwing papatapos ng taon dahil maraming Pilipino na nasa abroad ang nagpapadala ng pera para sa Kapaskuhan. Sinabi pa ng kalihim, bagamat hindi pabor para sa mga exporter at overseas worker ang paglakas ng piso. Positibo naman ang epekto nito sa halaga ng mga imported na mga produkto. Ay, antabayanan nyo mamaya yung ating balita. Ay ba, nasa na yung, nagbenta naman tayo ng gold. Ay, susmeo. Binenta natin yung ating gold reserves. Pero ito, parang gold din. Ultabayo. Diamond pa nga ang classification pagdating ho sa pagsiguro na tayo po ay may sapat na immunity. Ang Ultabayo po ay postbiotic food supplement na merong Lactococcus lactis strain plasma na dumaan ho sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya pagpasok ko nito sa ating katawan, ina-activate po yung PDC o plasmacytoid dendritic cell. At yan po namang PDC na yan ang commander ng ating immune system. Kaya habang tayo po ay natutulog, itinataboy po ng PDC ang mga toksin sa ating katawan. Kaya napapanumbalik nito ang sigla ng ating immunity. Yan, ha? Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising sa kinabukasan, magandang disposisyon. Kaya kinakailangan po nating ma-achieve ang ating
ang magandang tulog upang malabanan ang stress, ang pagod at ang puyat. Daming hirap pala pagka lagi kang puyat o stress ka, no? Pwedeng magdulot ho ng cancer katulad ho nung kay Dr. Willie Ong. Ayan, ha? Ang Ultamayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Health Ventures o din kaya makipag-ugnayan po kayo sa 0917-110-6580 kung meron pa ho kayong mga concerns. Ano, 0917-110-6580. Ang Ultamayo ay available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joan's Pharmacy at Curamed. Ang mahalagang paalala natin, ang Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Alas 4:42 ng umaga, magnanakaw ng motorsiklo, arestado naman, nakumpiskahan pa ng illegal drugs at baril sa Samal, Bataan. Detalye ng balita mula kay RH37, Danny Kumilang. Danny, good morning. Arestado ang dalawang individual na napaulat na nagnanakaw umano ng motorsiklo at nakumpiskahan pa ng shabu at baril sa bayan ng Samal, Bataan. Sa ulat mula sa Kamsarilo, Tolentino, lungsod ng Balanga kay Bataan Provincial Director Kader Parmetria, dalawang lalaki ang isinumbong sa Samal PNP na nagnanakaw umano ng single motor sa Barangay Lalawigan, Samal, Bataan. Sa pagkakatanggap ng sumbong, agad itong nirespondihan ng Samal PNP na nagresulta ito ng pagkakaaresto ng mga sospek at ng kapkapan. Nakumpiskahan pa sila ng shabu na tumitimbang ito sa 0.9 gramo na nagkakalaga ito sa 3,400 pesos at isang 38 caliber revolver na kargado ng 2 bala. Ang mga sospek ay sinampahan kahapon ng kaukulang kaso para sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Danny Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Maganda umaga, Pilipinas. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Ay, magandang umaga po sa mga suki ho natin dyan sa Tarlac City, ha? At syempre, magandang umaga na rin kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas, kay Congressman Ador Plato dyan po sa Bulacan. At syempre, ang maagang gumising, si Justice Max De Leon. Magandang umaga din sa ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Kumusta na ho kayo, ha? Good to hear you again, Sir Manny, ha? And you're back into action, ha? Nagpa-practice na uli sila kasama si Sir Art at saka si Sir June, ha? Para po sa kanilang nalalapit na concert, ha? Pagbutihin nyo, ha? At nagsagayon mag-enjoy tayo dun sa ano. Ay, si Dr. Kim Tan. Magandang umaga po kay Dr. Kim Tan dyan po sa Lucena. Maganda umaga, Pilipinas. Birthday nga pala ni Junie Carbonell ngayon. Sir Junie naman ay binabate ng mga poging mapitagan. Ka-birthday niya si, kahapon actually yung birthday ni Isel Gonzalez. Isel, happy birthday. Si Isel matagal din ho natin nakasama sa iba't ibang mga programa. Ayan, ha. Doon po sa kabilang network at hanggang lumipat po tayo dito ho sa MBC. Ayan, happy birthday, Isel. Samantala, 12,000 sa mga nagtatanong magkano daw po ang premyo ng Mahiwagang Tunog. Hindi ko ba nasabi? 12,000 ngayong araw nito. 12,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Taos pusong nagpasalamat naman si House Speaker Martin Romualdez sa mga Pilipino sa pagtaas ng kanyang satisfaction at trust ratings batay sa resulta ng pinakalang survey ng Tangerine na isinagawa mula Setyembre 16 hanggang 19. Sa resulta ng Tangerine Survey, tumaas ng 46.3% ang satisfaction rating ni Romualdez mula 45.55%. Ang trust rating naman umakyat mula 56% naging 56.4%. Ayon sa datos, si Speaker Romualdez ang kinatawan ng First District ng Leyte ay nakita na malakas na suporta sa mga rehiyon ng Hilagang Luzon, Gitnang Luzon at Silangang Visayas. Hindi naman pinalagpas ng pinuno ng Kamara ang pagkakataong magpasalamat sa mga tinatanggap niyang suporta. Aminado naman si Senator Amy Marcos na malaki ang kanyang utang na loob kay Vice President Sara Duterte. Nakumandidato ito bilang Vice Presidente ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa presidential sister, malaking tulong si Inday na naging panalo ng kanyang kapatid ng magkaroon ng presidential race noong 2022.
Sigurado rin na niyang mananalong Pangulo si BP Sara kung ginusto lamang nitong sumabak sa pinakamataas na pwesto lalo't popular siya noon at si dating Pangulong Digong Duterte. Sinabi pa ni Senator Amy, malamang may ambisyon sa politika ang hindi na niya pinangalanang promotor ng sabong ng dalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Inamin din ni Senator Amy na nahihirapan at naiipit siya sa pagkakatibag ng unit team dahil kahit anong mangyari, kapatid niya ang Pangulong BBM. At kaibigan naman niya si Inday Sara. Binanggit pa ni Senator Marcos na mawawala na rin siya ng pag-asang maibalik ang magandang relasyon ng dalawa. Dahil sa porsigido mano ang mga nakapaligid sa palasyo na pag-awayin ang mga Marcos at ang Duterte. Matatandaang si Senator Amy ang nagkumbinse kay BP Sara na sumama bilang katandem ni Pangulong BBM sa nakalipas na halalan. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Lalaki natagpuan patay sa loob ng paaralan sa Dagupan City sa Pangasinan. Masantos siya kabasan ni Chika Emin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy. Masanto siya kabuwasan si kayo amin. Rumisponde ang Dagupan Pulis sa isang paaralan sa Barangay Lucao matapos silang makatanggap ng report na may nakitang bangkay ng isang lalaki sa loob ng school campus. Ang bangkay ay nakilalang si Arnel Discaya, 26 anyos, binata, janitor sa paaralan at tubong Barangay Aruri, Masbate City na pansamantalang naninirahan sa Barangay Lucao sa Dagupan. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brindon Palisok, nakitang bangkay ng kapwa janitor na si Jomer Notarte sa loob ng staff house pasado alas 7 ng umaga kahapon. Sa postmortem na sinagawa ng City Health Office, hindi kinakita ng sugat sa katawan ng biktima, kaya pinalalagay na atake sa puso ang posibleng dahilan ng pagkamatay nito. Ito si Freddy Pajardo, RH38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Freddy. Isang 50 anyos na babaeng stay-in employee naman ng isang eatery ang nasawi sa sunog na naganap sa isang commercial building sa Sampaloc, Maynila. Ang biktima na hindi muna pinangalanan ang tumatayong kahera ng kainan na nasa ground floor ng 5-story JMT building na matatagpuan sa G. Tuason Street. Dalawang lalaking empleyadong stay-in ng eatery ang nakaligtas. Ayon kay Franklin Lorente, isa sa mga nakaligtas sa mezzanine ng eatery na tutulong ang biktima, hindi kaagad nagising at tuluyang na-suffocate sa makapal na usok mula sa nagliliyab na gusali. 49 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
51 na makalipas ang alas 4 ng umaga, Magna Carta para sa kapakanan ng mga Filipino seafarers, pinirmahan ng Pangulong BBM. Detalye na balita mula kay Arnold Herrera. Arnold, good morning. Karapatan sa patas na sahod at benepisyo, ligtas na working conditions, at skills and competency development na aligned sa global maritime labor laws. Ito ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipinong marino matapos nitong pirmahan ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Sa naturang seremonya, kinilala ng Pangulo ang malaking sakripisyo ng mga anyay makabagong bayani para sa ikauunlad ng kanilang sarili, pamilya at bansa, lalo na sa gitna ng patuloy na security threat sa Red Sea. It is not just a tribute to our seafarers' sacrifices, not just now, but over the many, many, many decades, when they established themselves as the first overseas Filipino workers before the term OFW had even been coined. It is a tribute to their sacrifices, not only a tribute to their sacrifices, but a call to weave together a future that they can be proud of. One where their voices are heard, their rights are upheld, their families feel the support of a nation that understands the weight of their duty. Sa ilalim ng Magna Carta, iaangat din ang kalidad ng accommodation, pagkain, healthcare at iba pang serbisyo na nakalaan para sa ating mga mandaragap. Pinasalamatan din ni PBBM ang mga mambabatas at stakeholders na nakiisa sa pagpapalakas at pagpapalawak ng batas para sa mas ikauunlad nila at ng bansa sa domestic at international waters. Pangako pa nito sa ating seafarers ang maglayag kasama sila hanggang sa sila'y makauwi pabalik sa bagong Pilipinas. Para sa DZRH, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Arnold. Pero sa lahat ho ng ating mga mandaragat, ingat ho kayo dahil alam namin ang mga paghamon na kinakaharap ninyo sa araw-araw. Magandang umaga, Pilipinas! Napaisip naman si Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez. Ano daw kayang mangyayari sa budget ng Department of Education kung nanatili bilang kalihim si Vice President Sara Duterte? Ginawa ni Suarez ang pahayag bilang bahagi ng kanyang reaksyon sa hindi pagsipot ni VP Inday sa deliberasyon ng budget ng Office of the Vice President at kawalan nito ng pananagutan sa ginawang paggastos sa pondo ng taong bayan. Nilinaw naman ni Suarez na hindi nito sinasabi na buti na lang at nagbitiw si VP Inday. Pero napaisip lamang daw siya kung anong mangyayari sa sektor ng edukasyon kung si VP Inday ayaw dumalo sa pagdinig ng budget sa pamumunuan itong Department of Education. Para naman sa One Rider Party List Representative na si Roger Gutierrez, ang hindi pagsipot ni VP Inday Sara sa deliberasyon ng budget upang ipagtanggol ang panukalang pondo ay hindi maituturing daw po na betrayal of public trust. Pero naniniwala naman siya na hindi ito sapat na basehan para sa impeachment laban po sa VP Presidente. Paliwanag ni Gutierrez yung konsepto ng pagboto. Dito daw po nanggagaling ang concept ng public trust. Kapag tayo ay bumuboto, nandoon ang tiwala na nagagampanan ng opisyal ang kanyang constitutionally mandated duties. Suportado ni Gutierrez ang naging manifestation ng Kabataan Party List na malinaw na betrayal of public trust ang pagtanggi ng VP Inday na ipagtanggol ang budget ng kanyang tanggapan. 3 graduates naman ng Leyte Normal University pasok sa top 10 ng Social Workers Board Examination. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay nga aga. 3 graduates ng Leyte Normal University Tacloban ang pasok sa top 10 social workers sa latest board examination na resulta. Ito ang sinabi ng Professional Regulation Commission Regional Director Armon Inglis sa isang panayam. Ayon kay Director Inglis, 3 normalista ang nakapasok sa top 10 ayon sa pinakahuling resulta ng board examination ng social workers. Ang top 10 ay nakuha ni na Mark Diniel Pilan Dimas Sida na nakapwesto sa pangwalo. Nakuha ng rating na 85.60%. Rofa Micornista Enero at Bibianca Heroy Obina nakakuha ng pang-siyam na pwesto na may grado na 85.40%. Sa 3 taon magkasunod-sunod, nakuha ng Leyte Normal University ang top spot, isa sa mga best performing schools sa buong bansa sa Social Worker Licensure Examination. Sa 45 mga examinees, ang Leyte Normal University nakakuha ng impressive na 100% passing percentage.
dito sa DYV Action Radyo Tacloban. Ito si Arstradito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Salamat na Jimmy. Ay, para nga pala sa mga kababayan natin abroad na nagbabalako mag-invest. Ito yung pinakamagandang rekomendahan natin, pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa housing industry dito po sa bansa with easiest term, 5% lamang daw payment, pwede pang gives. At pagbayad ho ninyo ng 20,000 pesos na initial down payment, pwede nang maglipat bahay agad after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan sa loob po ng 7 araw. Yato pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At tinutukoy po natin ay ang Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige. Yan po yung mga proyekto ng Central ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Ang kagandahan po nito, napakalapit lamang po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone at nasa loob din po ng township ang lahat po ng mga amenities. Eskwelahan, simbahan, palengke, department store, pati munisipyo, nandun ho mismo sa loob po ng township. At ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap, magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. I-dial na ang 0996-501-5555 o ang 0947-434-5555. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng bagong kotse sa Disyembre. Kaya pagka sinuwerte ka, bago ng bahay mo sa Pasko, bago pa ang kotse mo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Calamba City. Magandang umaga din po sa mga taga New York, USA. Dinipensahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagbebenta nito ng ginto sa unang bahagi ng taon. Sa isang pahayag, sinabi ng Bangko Sentral na bahagi ito ng kanilang active management strategy sa gold reserves ng Pilipinas. Kasi lumabas sa central banks na listahan ng mga central banks na nagbenta ng imbak na ginto nitong 2024 ang Pilipinas. Galing natin, ano? Habang yung iba pinaglalakas yung kanilang gold reserve, tayo naman ibinenta natin. Sinamantala lamang daw ng Bangko Sentral ang kasalukuyang mataas na presyo ng ginto at generated additional income. Ginawa ng Bangko Sentral ang pahayag matapos ngang iulat ng online aggregator na Best Broker na ang Philippine Central Bank ay nakapagbenta ng pinakamaraming gold sa buong mundo sa first half pa lamang ng taong kasalukuyan. Ayon sa Best Brokers, nakapagbenta ang Pilipinas ng 24.95 tons ng ginto nitong Enero hanggang Hunyo. Kamusta ng mga taga-Diwalwal? Katumbas ito ng 15.69% na bawas sa reserba ng bansa na ngayon ay nasa 134.06 tons na lamang. Sinusundan naman ng Pilipinas ng Thailand, nagbenta ng 9.64 tons. Uzbekistan, nakapagbenta naman ng 6.22 tons. Mongolia, 1.33 tons. Singapore, nakapagbenta ng 1.18 tons. Ang gold reserves ay bahagi ng Gross International Reserves o GIR ng bansa o sukatan ng kakayahan ng bansa na makapagbayad ng mga imports at service foreign debt. Ayan. So tayo, galing ng Pilipinas, no? Top notcher sa pagbibenta ng gold reserve. Tanong, saan napunta ang pinagbentahang yan? Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5 na ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Balik tayo sa mga balita. Kasama na natin si Ms. Dana Sandoval, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, good morning. Morning po sa inyo.
Ay, teka. Oh. Pasensya na kayo, binalabog na naman namin ang pagpapahinga mo. Anyway, Ma'am Dana, magaling ka na? Okay na kayo? Okay na po. Okay na. Oo. Marami pa rin kasi ang hindi nakakaalam na gumagana pala yung mga e-gates natin sa mga paliparan, Ma'am Dana. Ano ha? Ano ito? Kung papasok ka, kasi nandun pa rin yung mga booth eh. Tapos kadalasan, doon pa rin pumipila ang mga Pilipino. We can go directly to the e-gates? Yes, basta po kayo ay naka-Philippine passport at bumiyahe papasok po ng bansa. Maaari nyo pong gamitin itong mga electronic gates. Ang maganda po dito, instead of yung manual counter, which takes around 45 seconds, sa e-gates po, kaya yan papabain as low as 8 seconds per passenger. So napakalaking bagay po pag nagmamadali tayo or gusto na nating lumabas. Very quick and very easy lang po yung paggamit ng electronic gate. Oo, kasi sa ibang bansa, ganyan na halos. Bihira mo na makitang may counter. Yes, tayo po ay nag-initiate na ng procurement doon sa ating IT plan for this year and next year. Kasama po yung procurement na karagdagan po na electronic gates. Ngayon po, we have 21 e-gates scattered all over po ng mga international airports. Karamihan po niyan nandyan sa NAIA. Nakalatag po yung mga e-gates natin. Okay. So, for as long as kumpleto ka ng documentation, yung e-travel, pwede ka nang dumaan dito. Diretso ka na. Kasi kadalasan yung nagiging dahilan ng pagtagal, madi-deny sila dahil wala palang na-fill out na ang tawag dito, e-travel form. Siyempre, babalik ka na naman. Kailangan mo i-complete muna yon. Yes, sir. Nakakonect po yan sa e-travel. So, pag swipe po ng passport ng tao, yung system po natin, madidetect kung meron po siyang e-travel. And automatic po, magagamit na niya yung counter na yon. Before po, nagkakaroon pa ng sticker yan. Paglabas, may lumalabas pong sticker, ididikit po ngayon. But ngayon, para mas mabilis at label-free na tayo, wala na pong sticker na lalabas. But nag-email po sa atin, parang sa ibang bansa po, nag-email ng confirmation ng inyong travel. But for those po na kinakailangan ng tatak sa kanilang pasaporte, meron po yung mga seaman, kailangan po nila, they can still use yung mga regular nating counter kung kinakailangan po nila. O kaya yung mga gusto po ng souvenir stamp kasi iba po parang diary nila yung kanilang passport. Yes. Tatak. Oo. So pwede pa rin. Kung gusto mo nung tatak, dumiretso ka. Pero alam mo, mas maganda nga hindi natatakan para tumagal ang passport mo. Opo, para maraming pages at saka maraming bansa po ngayon sa Angel. Label free na talaga. So we're moving towards that. Start lang natin yung mga arriving Filipinos, but most of the visas and the stamps po ng BI, ang movement natin towards label-free processing na. Okay. May capacity din yung system natin to detect kung halimbawa fake yung kanyang passport? Yes, makikita po ng system natin. Pag swipe pa lang po, makikita kung fake po ito. Yung ating mga immigration officers po, kasama po yan sa kanilang basic training, yung detection po ng fraudulent travel documents. Ayun. Nagulat nga ako dahil si Tunying nung huling biyahe, ang bilis na kalabas. Naiwan kami na nakapila pa. Yung pala kaya sa e-gate dumaan. Highly encouraged po talaga ang paggamit ng e-gate. Ayan. Ang hindi lang pwede dumaan doon ay ang mga dayuhan. Pagka local, pwede. Yes, mga foreign nationals po hindi pwede. And meron po mga height requirements yan or if traveling with family. Yes, if traveling with family po, yung mga maliliit na bata kasi Sir Angel, hindi pa pwedeng gumamit yan kasi may biometrics po yan. So may special lane po for PWD, yung naka-wheelchair. May special lane naman po para sa kanila. Kailan naman sa departure to? Sa departure po, yan po ang within the year natin ginagawa. Nagkaroon lang po ng kaunting changes ngayon. But ang e-gates po ay para doon sa mga fast lane and yung tinatawag po natin na special lane. So ang target po natin na unang makagamit ng e-gate sa departure, yung mga OFWs po at saka yung mga frequent travelers.
Ayan. Basta sundin nyo lamang ho yung mga requirement na halimbawa po, e-travel, di ba? Smooth sailing yan. Actually, kahit sa ibang bansa, ganun na ho yung practice. Wala na nga halos ang tawag dito, yung regular na booth, yung counter. Wala na halos. Sa ibang bansa. Kaya po yun po yung movement natin. We want to copy po kung ano yung best practices ngayon ng ibang bansa. Wala, paano yan? Hindi ko magbabawas din ng tao ang immigration. Hindi naman po. Yung mga tao po kasi natin kailangan nating ilagay sa mas mga importante pong trabaho kaysa yung mga manual na nagtatatak na napakatagal po nung ginagawa. But mas marami pa pong ibang work, particular din sa secondary inspection, na mas kinakailangan po ng tao. At itong e-gates natin, meron sa NAIA, sabi mo all over the international airports natin, meron na sa Cebu? Yes po, meron sa Cebu, meron sa Calibo, meron sa Clark. Yung mga major, Davao, meron din po. Mga major international airports po na ginagamit po natin. Ayun, okay. So, yung mga mag-asawa, dapat tig-iisa lang sila. Wag sabay-sabay dadaan. Yes po, doon lang po sila maghihiwalay sa electronic gate. Isa-isa pong papasok doon. Tapos yung mga bata, wag nyo nang ipilit dyan, doon nyo na ilagay sa counter. Yes, meron naman po tayong special lane for those traveling with children. Basta't ang kinakailangan mag-comply kayo doon sa mga requirements. Tsaka walang bayad yan ha. Hindi kamukha nung panahon ng pandemic na may mga gumagawa ng kalukuhan. Hanggang ngayon, Sir Angel, palabuti po nabanggit nyo. Hanggang ngayon, merong mga fake websites that are popping up. But immediately, tinatake down po ito ng DICT. Pero every now and then, may sumusulpot pa rin that are charging for e-travel. So, wala pong bayad to. Libre po yung paggamit ng e-travel. Pag pinapagbayad po kayo, wag po tayo magbabayad. Ayan. Baka ang binibiktima nito yung nasa abroad, yung manggagaling abroad. Opo, karamihan po ng victims sila mga senior citizens din that hindi masyadong techy. Kaya basta po may payment, fake po yan. Matik na po. Ayan, okay. So yung pinapakita natin dito sa video na sticker, wala na rin to? Wala na rin po. Naku, luma na rin pala yung video natin. Kakatanggal lang din po yan a few months ago. Bago lang din pala. Akala ko Jurassic na rin yung mga pinapalabas naming video. Hindi, few months ago lang naman pala tinatanggal. Ayan, Ma'am Dana, thank you ha. Maraming salamat for joining us. And again, sa ating pong mga kababayan, gamitin po natin yung e-gate. Basta i-comply lang ho natin yung ating mga requirement para mas mapabilis po yung pagdaan ho natin sa immigration pagka tayo ipabalik ng Pilipinas. Thank you, Ma'am Dana. Magandang umaga. Salamat po and good morning. Salamat. Si Ms. Dana Sandoval, ang spokesperson ho ng Bureau of Immigration. Magandang umaga, Pilipinas! At sa lahat ho ng mga may lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan ho magbaon ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona. Gamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ay magandang umaga daw po kay Senator Lito Lapid. Sabi po ng mga blind masseur dyan po sa mga palipara na inyo pong dinadaanan. Hindi na daw ho kayo nagpapamasahe, Supremo. Magandang umaga, Pilipinas! 12,000 ang nag-iintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ayan, anong ginagawa doon sa massage chair? Nang isa pang item na gamit din po pang health. For healthy purposes. Health purposes. Ayan, ano yung item na yon na ginamit ho natin dyan? Okay. Ang inyo pong mga sagot, ipapadalo po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number.
At sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, pagka walang sharer badge, hindi mapapabilang ang inyong mga sagot. Ayan, at pagkatapos ninyo na kotingtingin yung inyong massage chair, gamit ang kung ano-ano mga bagay, mag-shower ho tayo gamit ang Shield Bath Soap dahil siguradong kayo po ay pagpapawisan. Maganda umaga, Pilipinas! 5:11, pinapapaspasan ng komite ni Senator Amy Marcos ang pagpapalawig ng corporate life ng National Housing Authority. Ayon sa Chairman ng Senate Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement, itinatag ang NHA noong papalang 1975 sa ilalim ng Presidential Decree 757 para sa komprehensibo at holistic na housing program para sa mga mahihirap na Pilipino. Maglalapse na sa dulo ng taon ang buhay ng National Housing Authority. Kaya ginawang urgent ng kanyang komite ang Senate Bill 653, 1258, 1713 kasama ang House Bill 10172. Nais ni Senator Marcos na mas maging agresibo ang ahensya sa gitna ng lumulobong backlog sa pabahay na nasa ilalim na ng milyong unit ngayong taong ito. Tahas ang tinawag ng presidential sister na imposible ang target ng administrasyon na magtayo ng 1 milyong unit ng pabahay kada taon hanggang sa 2028. Idiniin pa ni Senator Amy Marcos na maraming diskumpyado sa malakondo na itatayong mga housing units ng gobyerno. Lalo at umaasa ang mga taga-probinsya sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop na sa kanilang bakuran. Kailangan na niyang hindi lamang basta kumpletos rikados ang mga pabahay ng NHA, kundi dapat ay isaalang-alang din ang trabaho at kabuhayan ng mga benepisyaryo. 13 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, nanganganib mawala ng lisensya sa pagiging abogado si dating presidential spokesperson Harry Roque. Kasunod nito ng disbarment case na inihain laban sa kanya ni dating Cabinet Secretary Melvin Matibag sa Korte Suprema kaugnay ng social media post ni Roque sa Pulburon issue. Ayon kay Matibag, nagpalabas ng bagong rules ang Korte sa dapat na iasal ng mga abogado pagdating sa paggamit ng social media at hindi niya tama ang pagpapalabas dito ng pahayag na hindi naman beripikado. Sagot naman dito ni Roque, isang desperadong hakbang lamang na makakuha ng atensyon ang disbarment case laban sa kanya dahil hindi na dapat umano itong isinasa publiko. Depensa pa nito, protektado ng freedom of speech ang pagpapost niya ng video sa social media. Maganda umaga, Pilipinas! 14 makalipas ang alas 5 ng umaga. 51 ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, ito na ang pinakamaraming bilang ng barko ng China sa West Philippine Sea na naitala ngayong taon. Karamihan sa mga barko ay nakabantay sa Ayungin Shoal at Kiscona Shoal na nating binabantayan ng BRP Teresa Magbanwa. Sa kabila nito, hinikayat naman ng Armed Forces of the Philippines sa mga Pilipinong mangingisda, huwag matakot. Umalaot pa rin sa Bajo de Masinloc. Tiniyak naman ng Navy spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Sa ngayon, wala naman silang natatanggap na ulat na hinaharas ang mga Pilipinong mangingisda. Si Benny Estareja mula sa Pag-asa, kasama na natin. Benny, good morning. Yes, good morning po Sir Angel. Sa ngayon po ay wala naman tayong minomonitor na bagyo sa loob or sa paligid ng Philippine Area of Responsibility, bagamat nandyan pa rin yung mga cloud clusters po na ating minomonitor. For now, yung prevailing weather system pa rin ay easterlies o yung mainit na hangin galing Pacific Ocean. Wala po tayong southwest monsoon sa ngayon. Ibig sabihin makakaranas pa rin ng bahagyang maulap na kalangitan ng malaking bahagi ng bansa. May mga areas na ngayong umaga nagkakaroon ng mga paulan, kabilang na ang Palawan at ilang pambahagi ng Visayas and Mindanao. Habang dito naman sa Metro Manila at mga kalapit na lugar, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at madalas maaraw, pero pagsapit po ng hapon hanggang gabi, nandyan mo rin ang maulap na kalangitan at sinasamahan lamang ng saglit na ulan at mga localized thunderstorms. Temperature sa Metro Manila 25 to 33 degrees Celsius. At sa ngayon po wala rin tayong nakataas na gale warning sa alinmang baybayin ng ating bansa. Yan muna latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa. Benny Estareja, good morning po. Benny, ano yung cloud cluster na papalapit? So far po, potential siyang low pressure area po. And then meron din dun sa may taas, sa may Ryukyu Islands. Okay. Pero ano ito? Talagang pagka ganitong panahon, generator talaga tayo ng bagyo, no? Ang
Ang Pilipinas. Actually, iba po yung iba yung panahon natin ngayon. Parang papunta po tayo sa La Nina. And madalas po kapag panahon ng La Nina, marami talagang mga kumpol ng ulap sa paligid ng bansa. Kailan yung tama ng La Nina? Posible po siya magsimula next month, pero mahina pa lamang po siya. Mahinang La Nina. So inaasahan natin ang Pasko magiging maulan? Posible po. Knowing kasi na kapag panahon po ng La Nina, mas higit sa normal yung dami ng mga magiging ulan natin because of either easterlies, itong mga shear lines, at low pressure areas po. So, nasa period tayo ngayon ng transition, habaga to amihan, di ba? O amihan na? Mukhang gano'n naman po. Hindi pa naman po amihan. Malayo pa. Mga ilang linggo pa po. Pero malamig na, ha? Yung hindi ganun kainit po. Pero yung lamig hindi pa talaga natin na-feel anytime yung galing po sa mainland China. Okay. Sige. Pero yun nga, magiging maulan ang inaasahan natin towards the end of the year because dito sa developing La Nina. Ayan, okay. Sige. At least para mapaghandaan din ng ating mga kababayan, ha? Thank you, Benny. Magandang umaga. Si Benny Estrella mula po sa Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kaya may hinahanap lang tayo dito. Ayan. May panawagan ho tayo sa mga estudyante, doon ho sa mga interesado na mag-aral ho ng bamboo carving. Sa Laguna University sa Santa Cruz, Laguna, meron po silang bamboo carving training ngayon para sa mga students at mga out of school youth. Kaya doon sa mga interesadong matuto kung paano mag-carve gamit po yung mga engineered bamboo. Any carving na may kinalaman po sa bamboo, inanyayahan po kayo na dumalo dito po sa libre na bamboo carving training for students sa Laguna University dyan po sa Santa Cruz, Laguna. Ito ay sa pakikipagtulungan ng National University of Singapore, Laguna Bamboo Industry Council, Paete Bamboo Carvers Guild at Bamboo Professionals Incorporated. Ang training ay matatapos hanggang sa 27. Ayan, yan po ang panawagan ni Undersecretary Flor Tesoro, si Dr. Flor Tesoro ay nag-iimbita para ho doon sa mga interesadong matuto ng bamboo carving. Kasi nga naman, darating ang panahon na magkakaroon tayo ng magandang supply ho ng kawayan. Tingnan natin, bukod ho sa paggawa ng iba't ibang mga furniture, magagamit din ho natin yung ating skill sa bamboo carving. Yung kawayan ho kasi, itinuturing na ngayong high value crop. Damo ho yan. At yan po ang pinakamabilis na tumubong halaman sa buong mundo. Diba? Kaya samantalin ho natin ang pagkakataon na may mga ganitong libreng programa at samantalin din ho natin yung mga libreng planting material na available po sa DENR. May mga pinamamahagi po yan sa mga lokal na pamahalaan. Para mapanumbalik po natin ang sigla ng ating mga gubat at mapigilan din po ang soil erosion. Kaya ho natutuwa tayo dyan sa project ho ni Congressman Ador Pleito. Dyan po sa watershed natin ng Angat at Ipo Dam. Meron ho silang initiative dyan ngayon na magkaroon ho ng bamboo propagation. Nagtatanim ho sila ng kawayan dyan po sa Ipo at Angat Dam. Sana naman po ay tularan ng iba pang mga lokal na opisyal. Napakagandang legacy ho niya na inyo pong ipapamana sa susunod na henerasyon. Thank you, Congressman Ador Pleito. Doon po sa inyong pagtangkilik dito po sa advocacy natin na palawigin, paramihin ang taniman po ng mga kawayan. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Hayward, California. Target namang mag-imprenta ng 73 million na mga balota ng Commission on Elections para sa 2025 midterm elections. Ayon sa National Printing Office Director na si Rene Acosta, sisimula ng pagpiprint ng mga balota sa Disyembre ngayong taon hanggang March 2025 gamit ang dalawang HP machines mula sa Miro System. Sinabi na Acosta, 3 na ang kanilang HP machine pero 2 lamang ang gagamitin dahil ang isa ay naka-standby sakaling magkaroon ng aberya. Paliwanag naman ni COMELEC Chair George Garcia, 70 million ang balota para sa national at local elections. 2 million dito ay para sa BARM election at ang natitirang 1 million ay gagamitin bilang test ballot na sa COMELEC voters education activities.
Sinabi pa ni Garcia na posible pang tumaas ang bilang ng kanilang ipiprint na mga balota depende sa final result ng voters registration program na matatapos naman sa September 30. Uy, last day din po ngayon ha. Last day ngayon ng revalidate, pagre-register noong pong mga deactivated na mga botante. Mahigit na 5 milyon yung na-deactivate. Doon sa 5 milyon na pinakahuling bilang na ibinigay ni Chairman Garcia, nasa mga 600,000 pa lamang yung mga nagpa-reactivate ng kanila pong registration. Kaya ang pakiusap po ng COMELEC, samantalin ho natin itong mga nalalabay pang mga araw hanggang September 30 para sa revalidation ng inyo pong re-registration ng inyo pong mga pangalan para makalahok sa darating na eleksyon. 600,000, layo nun ha. Although sinasabi naman ni Attorney Romy Mac, ang duda niya, 10% doon ng 5 milyon, yun yung mga ghost voters, yung mga flying voters. Ay, eto na. Kasama natin ang dating hepe po ng pambansang pulisya, si General Benjamin Acorda. General, magandang umaga po sa inyo. General? Ay, naputol malu. Para establish muna natin. Kasi nga ho, laman ngayon ng ilang mga pahayagan. General? Hello? Putol eh. Para establish mo lang. Oo. Laman ngayon ng ilang mga pahayagan yung naging presentasyon kahapon ni Senator Risa Ontiveros ng mga picture. Kasama niya yung ilang mga nasasangkot doon sa illegal pogo. Simple lang naman. At saka alam ho ninyo, lahat ho naman ng mga generals talaga, kaya ng PNP Chief, Regional Director, di ba? Pinupuntahan ho ng mga pinupuntahan hindi lamang ho ng mga negosyante, ng iba't ibang mga personalidad, di ba? Para sa mga courtesy call, di ba? Ganun ho yung mga okay. Okay. Sige, doon sa Viber na lang. Sige. Napaka-unfair naman dahil tsaka bakit yan lang ilalabas na picture? Dali, may picture din ako ni General Acorde. Di ba? Lahat naman siyempre pagka nag-assume na PNP chief, talagang dadayuhin mo to, pupuntahan mo at magpapapicture ka. Hindi dahil sa gagamitin mo sa kung ano pa man, di ba? But more so, yung pang souvenir, di ba? Ganun ho naman yun. Pero marami din ho talaga mga Chinese. Ganun ang ugali, di ba? Maganda umaga sa mga kaibigan natin Chinese. Lalong-lalo na ho sa mga Chinese businessman. Actually hindi naman nila ginagamit yan for whatever, pero kadalasan nakapaskel yan sa mga nila dingding ng kanilang mga establishments. Para bang sinasabi na friend ko to kahit hindi sila friend. Yung mga nagpapa-invite pa, magpapatulong pa ng konsina para lamang maimbita sila. Ayan, kung gagamitin mong ebidensya para i-link ang isang tao sa isang illegal activity picture, napaka-unfair naman yun. Kasi wala namang politikong walang picture din eh. Di ba? Yung iba nga kasama. Siyempre, pag panahon ng kampanya, lahat lalapit sa iyo magpapapicture. Ayan. So, siguro mas mabuting marinig ho natin yung panig ni General Benji Acorda tungkol po sa usaping ito. Teka, balikan ko lang yung binabanggit kanina ng COMELEC. Hanggang ngayong araw na lamang po ito yung online registration. Pero yung voters registration sa mismong mga voting sa mga tanggapan ho ng COMELEC sa inyong mga bayan, sa inyong mga probinsya, open po yan hanggang September 30. Para klaro. At saka kung kayo ho ay dati ng rehistrado, reactivation po ang inyong gagawin, hindi ho bagong rehistro. Okay? So, doon sa mga higit 5 milyon, less than 5 million na kasi 600,000 na yung nakapagparehistro eh. More than 4 million na hindi pa nakakapag-renew ng inyong registration, samantalahin ho nyo yung pagkakataon. Kasama na natin ngayon si General Acorda. General, magandang umaga po. Kumusta na ho kayo? Ay, maganda po. Medyo hindi maganda pero kasama na po siguro sa pagsisilbi sa bayan. Ayan. Pero kayo ho ay wala hong hinahawakang anumang pwesto ngayon? Wala po ngayon. Nagpapahinga kasama ang pamilya?
Katunayan nga, nasa Ilocos po tayo ngayon, nagbabakasyon po. Ganun. Ano dyan? Malamig bang panahon? Medyo na po. Medyo kahit parang may hangin po ng Disyembre. Anong nagpa-farming kayo dyan sa Ilocos? Hindi ho. Taga Ilocos Norte ko po ako. Dito po ang roots po natin. Pero wala ho kayong farm dyan? Wala kayong ano? Wala naman po. Wala po. Okay. Anyway, nasa inyong pagkakataon ngayon dyan, kung nakita nyo yung mga dyaryo ngayon, front page ho kayo. Sabi ko, mabuti pala pagka-retired ka, front page ka. Dati. Okay lang po ma-front page sana, pero yung sa magandang bagay. Pero okay lang po. Kasama na rin po sa ating trabaho. Naging trabaho. And nung marinig niyo yung impormasyon, ano hong unang pumasok sa inyong isip, General? Maraming tumawag po sa akin, nagmalasakit at nagulat and sinabing hindi ka naniniwala. But thankful din ako kasi papatawag din ako at makapagbigay ng paliwanag. Isa lang pong masasabi ko na sa ating mga kababayan, for my part, masakit sa mga naging tungo ng investigation kasi some insinuations na some would conclude otherwise to what is the truth. Ang masasabi ko lang po, bilang pulis at saka bilang Pilipino, ginawa ko lahat ng dapat kong magawa, lalo na pagdating sa national security. Hindi po talikod dyan. If ever I'm suffering right now because of these things na ginawa ko, I will do the same thing if given the chance again. Maraming dapat malaman ng ating mga kababayan and lalo na sa national security, hindi ko ipagpapalit po. And yan lang masasabi ko. Hindi ko ipagpapalit ang aking naging katungkulan, ang naging katapatan sa pagiging Pilipino at paghawak, pagiging alagad ng batas. Gaano kayo katagal naging regional director po sa Cagayan? Mga 8 months po yata kung hindi ako nagkakamali. Almost 8 months, almost 1 year din. Tapos noon, balik na kayo ng Krame? Naging Directorate for Intelligence po. Ayun, okay. For sure, marami kang nasagasaan ng panahong nasa intelligence din ho kayo, General. But let's not elaborate on that. Tapos, after Directorate for Intelligence, anong sumunod na appointment? Yun na po, naging Chief PNP na po tayo. From 2-star po, naging Chief PNP. From ano nga, sabi nga sa inyo noon dati, dark horse, ano ha? Wala sa, pangunahing listahan ng mga magiging PNP chief. Pero dahil nakita yung performance nyo, kayong itinalaga ng Pangulo para maging PNP chief. And hindi naman siguro palalawigin pa ng Pangulo ang inyong panunungkulan noon, di ba? Na-extend kayo ng isang beses, tama ba, General? Opo, na-extend po tayo ng isang beses and tayo po yung nagpapasalamat. Although ang pagiging Chief PNP po talagang masasabi ko po na halos ubos ang oras mo po dyan. Kaya nga, sabi nyo nga sana noon, magbabakasyon na kayo, bigla kayo na-extend. Pero mahirap po, tumanggi po. Mahirap tumanggi. Anyway, basta importante dito, kailan na schedule ng pagtungo ninyo ng Senado? Wala po akong natanggap na imbitasyon but narinig ko doon sa Maki. Doon na sa news. Kasi hindi po ako nakapanood talaga. May mga nanood na lang sa akin. Nasa probinsya ako. Sinabihan lang ako na papatawag daw po ako. So, Anyway, General, kilala ka ng marami that you're an upright person. At sabi nga nung iba, ang hirap kasi sa Senado, you are deemed guilty until proven innocent. balik na. Hindi naman po, narinig po naman po ng ibang kasamaan po natin. Nakita ko naman na kaya nga yata pa tayo papatawag is to clarify those insinuations. At saka sinabi naman talaga din nung mga tinanong doon sa hearing, paano ba itong picture na ito? Nagpunta lang kami. Di ba? Sabi ko, lahat naman nagpapapicture eh.
Ako nga hanggang ngayon yung picture ko kay General Lacorda tinatago ko pa diba? Hindi naman kami personal na magkakilala pero through a friend may namagitan para magkaroon ako ng opportunity na magpa-picture kay General Lacorda. So anyway, General, ingat ho kayo at maraming salamat for accommodating our call. Salamat po. Maraming salamat din po. Apo, ingat. Si dating PNP Chief Benji Acorda. Magandang umaga, Pilipinas! Ayun, tingnan ho natin kung anong magiging pero actually doon ho sa doon sa hearing, sinabi na rin ng mga tinanong ni Senator Risa na nagkataon sinadya nila doon sa opisina dahil gusto lang nilang magpa-picture. Kaya ngayon ingat ho kayo sa pagpapapicture lalong-lalo na sa publiko. Pumunta ho ako ng Krame para lang magpa-picture. Bakit ho kayo? Masama ba? Di ba? Gusto mong magkaroon ng picture. Ang hindi ko lang na wala lang ako picture nung nag-PNP chief si Bato. Senator Bato. Wala pero yung iba, sila General Ramos, si Secretary De Villa, yan may mga picture ako nun. Friends, good. Magandang umaga, Pilipinas! Pero yan, marami talaga sa mga kakilala nating mga Chinese businessman at saka mga Chinese friends natin na talagang nagre-request ng picture photo op. Hindi lang naman PNP chief, mga nananalong mga politiko, mga mayor, mga congressman, ganun. Gusto nilang may picture sila, ha? Presyo ng NFA sa pagbili ng palay sa Occidental Mindoro umabot ng 26 pesos per kilo. Detalye na balita mula kay Ricky De La Cruz mula sa radyo natin San Jose, Occidental Mindoro. Ricky, good morning. Magandang umaga. Naglabas kahapon ang National Food Authority o NFA ng presyo ng bilihan ng palay sa lalawigan. Ayon sa NFA, simula September 23 hanggang September 29, bibili ng ahensya sa 26 na piso ang bawat kilo ng tuyo at malinis na palay. Ang nasabing halaga ay iiral sa mga sumusunod na warehouses sa San Jose, GID1, GID2, GID4, GID5, GID6 at Nawaco 1, GID7 sa bayan ng Magsaysay, GID3 sa Kalintaan, GID Sablayan at GID Doplex sa bayan ng Mamburao. Ayon kay NFA Information Officer Engineer Jorel Cano, ipinapatupad ng NFA ang price range scheme kung saan isinasabay ng ahensya ang bilihan ng palay sa umiiral na presyo sa merkado. Sakaling maabot na ng NFA ang target nilang bilang ng palay ngayong taon, babalik na sila sa dating presyo ng tuyo at malinis na palay sa 23 piso bawat kilo. Maaring makipag-ugnayan sa NFA sa 0908-676-6365. At yan ang balita mula dito sa 101.7 Radyo natin San Jose, Occidental Mindoro. Ako si Ricky De La Cruz, nagbabalita sa Radyo natin Nationwide. Maraming salamat, Ricky. Napaswerte ng mga taga Mindoro, 26 pesos per kilo ang bilihan ho ngayon ng NFA. 38 na makalipas ang alas 5 na umaga. Oras ho para tayo ho'y mag-ultabayo. Pero anytime, sabi ho ng mga dalubhasa, pwede ho tayo mag-take ng ultabayo. Actually, mas maganda nga 2 kapsula bago ho tayo matulog para ma-achieve ho natin yung mga benefits po ng ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Ito po yung postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan, kaya't napatunayan na ito po ay makatutulong para malabanan natin ang mga toxins sa ating katawan. Itataboy yung mga toxins ng ating katawan. Ang ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Sapat po yan para i-activate yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, ang commander ng ating immune system na nagtataboy ng mga toxins sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya na-achieve natin ang magandang tulog, nagkakaroon tayo ng magandang sapat na lakas sa kinabukasan at magandang disposisyon sa kinabukasan. Kaya sa panahon ho na matindi ang mga paghamon natin, dala po ng stress, puyat at pagod, mag-ultabayo. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin
fluid lamang na galing po sa Theoxis Health Ventures. Kung meron pa ho kayong mga concerns, mag-text lamang ho sa 0917-110-6580. Ulitin natin ha, 0917-110-6580 para po sa inyong mga concerns. Available din po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passment Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. At ang mahalagang paalala po natin sa Ultabayo, ito po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Ultabayo po ay halal registered, halal certified, rehistrado sa Food and Drug Administration at rekomendado ng mga doktor. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:40 para sa... Ayan, 44 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Dito daw po sa NFA Cagayan, stop buying sila ng palay. Aba! Kaya yung mga negosyante, sinasamantala 15 hanggang 16 pesos per kilo lamang ang bili nila ng palay. NFA, tinatawagan kayo ha, bakit daw stop buying kayo dyan? At para naman sa ating mga LGU, patuloy ho nating tangkilikin, suportahan po ang ating mga magsasaka, ang ating pong mga farmers ha. Katulad po ng ginawa nga po ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan, magkaroon ng dagdag na kita ang mga magsasaka at mga magdiniyog. Ngayon nagpo-produce na ho sila ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. At sabi nga ni Dr. Helen Tan, kung kung hindi ho natin tatangkilikin ang gawang atin, lalong hindi gaganahan ang mga magsasaka na magtanim. Available po ang tangerine chocolate sa 0919-095-5935. May megit 10 variants po ito na ang mga raw material na ginamit ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate ay gawang lokal. Proudly gawang lokal, but taste and looks global. Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Disenteng trabaho mahalaga para sa pagpapanatili ng peace and order. Detalye na balita mula kay Idniel Parosa, RH52. Idniel, good morning. Mahalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad ang pagkakaroon ng paglikha ng mas maraming disenteng trabaho kaakibap ng sapat na sahod, bagay na tututukan umano ng Trabaho Party List. Ayon sa grupo, ang kakulangan ng sapat at marangal na hanap buhay ay maaring magtulak sa mga individual na gumawa ng krimen para maitawid ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ibinahagi ng Trabaho Party List ang datos mula sa Philippine Statistics Authority kung saan bumaba ang jobless rate ng bansa sa 3.1% sa ilalim ng Marcos administration kumpara sa 4.1% noong nakaraang taon. Kasabay nito, ipinunto ng Philippine National Police ang pagbaba ng index crime volume mula sa mahigit 196,000 noong nakaraang administrasyon patungo sa mahigit 71,000 na lamang sa kasalukuyan. Idiniin ng Trabaho Party List ang ilang pag-aaral na nagpapakita na ang paglikha ng sapat na trabaho ay epektibong paraan upang mabawasan ang krimen. Isinusulong ng grupo, hindi lamang ang pagdami ng hanap buhay sa bansa, kundi pati na ang mas epektibong job matching at placement process. Bukod dito, layunin din nilang maisabatas ang centralized database ng mga job vacancy mula sa iba't ibang kumpanya na magpapadali sa pag-access ng mga impormasyon ukol sa trabaho at oportunidad para sa mas maraming Pilipino. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Oy, sa Rosales, Pangasinan, 16 pesos lang din daw po ang bilihan ng palay. Barangay Arcong Bato, Valenzuela, lakasan nyo ng mga radyo nyo, telebisyon. Nag-iikot dyan si Sherwin Alparo. 425 PDL at 67 personnel ng Bureau of Jail Management and Penology na nabotas. 100% negative sa surprise drug inspection. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Marpitaga, Jail, 100% na nag-negative sa result ng surprise drug test ang 67 personnel ng PJMP sa naputas. Kabilang na rito yung 425 PDL. Ito yung sumala sa surprise drug test kahapon kung saan ay nagtala ng negative result sa pinagbabawal na gamot. Ayon kay Chief Jail Warden Lucio Lucky Junicio, ito ay sinagawa ng nabutas sa Anti-Drug Abuse Council itong September 2024 bilang kaagapay sa Buhay Ingatan, Droga ay Ayawan, dito program campaign ng DILG upang wakasan yung illegal na droga sa bayan. Sinabi ni Junicio na isa din ang nabutas City Jail sa mga pitan
na nakapagtala din ng 100% negative result sa paggamit ng illegal na drugs. Ito ay isang patunay na maayos yung pamamalakad ng sistema sa Dapitan. Nagpasalamat naman si Dionisio sa lokal na pamalang lungsod ng Nabutas sa pamumuno nito si Mayor John Ray Chanco at Toby Chanco dahil walang sawang suporta sa mga aktibidad at programa ng Pitan para sa mga PDL personnel. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin. Samantala, si Val Gonzales may paalala ho galing sa COMELEC para po sa mga botante. RH5 Val Gonzales, good morning. Kuya Angel, wala nang extension pa ang itinakdang voter registration sa buong bansa. Ito ang ginit ngayon ng Commission on Elections sa 6 na araw bago ang September 30 deadline ng registration para sa nalalapit na 2025 midterm election. Sa ginagawang inspeksyon ng mga bagong printing machine sa National Printing Office sa Quezon City, pinaalalahanan ni COMELEC Chairman George Garcia ang publiko na mayroon pang ilang araw para magparehistro. Narito si COMELEC Chairman George Garcia. O i-reactivate ang kanilang registration o may babaguhin na kahit anong dato sa kanilang registration hanggang September 30 na lang po yan. At yan din po ang period na matatapos ang registration sa mga kababayan natin abroad. 2 taon po ang kanilang registration period. And therefore, sa ating palagay, medyo mahaba-haba na po yun para po i-extend pa natin. Kailangan po namin matapos din kaagad ng September 30. Ang mga kwalipikadong botante ay maaaring magparehistro sa mga satellite registration offices sa kanilang mga lugar at ito'y bukas Lunes hanggang Sabado mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Si Sherwin Alparo nandyan sa Arkong Bato. Lakasan nyo na yung mga TV at radyo. Maganda umaga, Pilipinas! 10 minuto bago po mag-ACS ng umaga. Dati Molino dyan sa Kinapawan City, magandang umaga. At syempre kay sa matig paminaw nato niya sa Davao, may buntag sa inyong tanan. General Emil Sarmiento, good morning po sir. At sana ho okay kayo ha. Para ho naman sa mga taga Binangonan Rizal, magandang umaga po sa inyo ha. Nandyan yung St. Monique Ballet, the most prestigious project dyan po sa Binangonan Rizal. Kagandaan ho nito, meron ho siyang balcony na pagbungad ho ninyo sa umaga, sasalubong sa inyo malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin ng nature. Ayan ha. Ito po ay 2-story townhouse Bianca model na meron 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos ang monthly amortization, 30 years to pay. Kaya tawag na sa 0917-719-7908. St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Maganda umaga, Pilipinas! May nahuli na si Sherwin Alparo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, good morning. Yes, good morning Kuya Angel. Dito sa Barangay Arkong Bato ay matatagpuan hindi lamang yung mga nakikinig sa DZRH kundi yung palalim na bahagi nitong Gabriel Street. Dito yan sa Barangay Arkong Bato na parang akala mo papunta ka na ng Marianas Trench. Ano? Tuwing konting ulan daw dito. Baha na dito sa portion na to. In fairness, Oy, Sherwin. Hindi pa pero tignan mo, itong portion lang na to parang mga wala pang 200 metro, itong wala pang 100 metro. Itong hindi na iangat na kalsada. At dito naman sa kabilang side, yan angat na. Pero dun, pagtawid mo ulit sa kabila, malalim ulit. Alam mo, dumada ka sa mataas na humps. Pero sabi nga sa iyo Arkong Bato nga sinunod lang yung kontor ng lupa. Ikaw naman. Pero in fairness, dati ako nakatira dyan sa Valenzuela Dati, pag ganitong panahon ng tagulan, kinakailangan yung sasakyan mo semi-amphibian.
Oo, Ngayon hindi na. Pa lang dito nga may tubig na. Sabi ko wala namang kaulan-ulan pa magdamag. Pero may nahuli ka. Bahana. May nahuli ka. Huling-huli. Ito huling-huli tong tindahan ng ito paborito to ni Malu pero napakyaw na natin. Dahil ano yan? Alam ko paborito ni Malu ng kutsinta. Napakyaw ko. Uy, ako Biko. Yan. Biko, gusto ko ng Biko. Ito Biko, gusto mo ito? Biko, yan. Sige, kukunin ko na rin po ilang pang Biko yan. Biko, 2, 4 na Biko. Itabi nyo na po yan. Alisin nyo na ho yan dyan. Hindi na pwedeng itinda yan. Kumpiskado ho yung mga Bikong yan. Hindi yung Bikong yan, yung kabila. Yung isang Biko. Yung nasa styrofoam. Yun, ano, yan. Hindi, yung katabi, yan. Biko yan, di ba? Biko yan, Tiko ito. Tiko yan. Hindi naman ito Biko. Sorry. Okay, sige, go. Yan, sige. Pati rin yung Tiko, kuhanin na rin yan. Okay. Ito, huli-huli natin. Tignan mo, nagraradyo habang nagtitinda ng kanyang mga panindang kakanin tuwing umaga. Itong si Nanay. Nanay, pangalan mo po? Tita? Opo. Nanay Tita. Nanay na, tita pa? Nanay mo na, tsahin mo pa. Ayos Nanay Tita, anong apelido po? Aban. Ni Nanay Tita Aban. Yan ang tindahan ni Nanay Tita Aban. Sa umaga, siya tindera ng mga kakanin. Sa gabi, siya naman ay tindera ng balot. Sipag ni Nanay, Diba? Sipag. Talagang sinisipagan. At nahuli nga natin na nakikinig sa DZRH. Bakit kayo palagi nakikinig sa DZRH? Balita. Tsaka drama. Balita tsaka drama. Balita. Kasi dire-diretso nga naman mula balita hanggang drama. Wala nang bitawan yan. Opo. Sino paborito yung announcer tuwing umaga? DZRH. Paulo Abilino? Alam ko kahawig ako ni Paulo pero Angelo po pangalan ko. Ayan. Abilino. Palmole. Napapahit-hit si Nanay sa kaba. Alam mo, kanina pa ito kinakabahan. Ano ba ito, nakaka-nervous pala kapag nandito na nakita mo na yung radyo. Sige. At nakastambay na si Jerry at si Anthony. Salamat po. Okay. Meron kang 1,000 pesos na naitita. At syempre meron kang ring grocery bag mula sa DZRH. At meron kang ring umbrella mula sa DZRH. Ano masasabi mo? Salamat po sa inyo ng maraming salamat. Ano man? Tinda ng balot. Ng kakanin. Hindi na ako nangunguta. Tama. Wala na. Iwas utang dahil meron ka ng 1,000 pesos. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, tumutok lang sa DZRH. Baka kayo nasusunod na winner natin sa DZRH Mas Malacash promo. Ours number 6, Sherwin Bata Alvaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Kitang-kita pag ititinanay ng yuhasi nyo. Oy, happy birthday muna kay Grace Ansano at kay Jun Di Makutak bukas ang birthday nila. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ating iiwanang paalala sa inyo sa tuwi-tuwi. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po sa isang Japanese proverb. Ang sabi ho dito ng mga nag-iwan ho ng aral. When the character of a man is not clear to you, look at his friends. 2x2 at ACS Balita susunod na. Magandang umaga, Pilipinas!